Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong binabantayan nating low pressure area na tumataas na po ang tsansa maging isang ganap na bagyo. Ayon sa Pag-asa, nasa high chance na po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours o sa loob po ng 24 oras. If ever ito po ay maging bagyo, ito po ay mabibigyan ng local name na Henry at maaari pong agad-agad magtaas ng tropical cyclone wind signals ang Pag-asa sa ilang bahagi nating bansa dahil nga ito ay malapit na sa ating kalupaan. Ito pong binabantayan nating low pressure area ay malapit na nga sa ating kalupaan at huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 165 kilometers east-northeast ng Borongan City, dyan po sa may Eastern Samar. Ito po ay nasa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Yung kanyang gitna ay nandito po sa may dagat pa. Pero kung mapapansin nyo, ang malaking bahagi po ng kaulapan nito ay nasasakop na ang malaking bahagi po ng ating bansa, extending from Luzon, Visayas, and northern part ng Mindanao. Dahil po dito sa ating low pressure area, possible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. Dahil po dito sa ating low pressure area, direct effect na po nito ang mga posibleng kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi po ng Visayas, lalong-lalo na po dito sa Eastern Visayas. Nag-extend din po ang epekto niyan dito sa Bicol region. Kasama na po dyan ang Mindoro, Romblon, kasama rin po dyan ang Marinduque. Bukas, habang kumikilos po itong low pressure area, patawid sa ating bansa, mag-extend na po yung kanyang mga kaulapan sa area po ng Calabarzon, kasama po dyan ang Cavite at Batangas, maging dito sa Metro Manila. So bukas, mas magiging maulap po yung ating panahon at mataas po ang ating tsansa ng pagulan. Ano ang oras sa maghapon? Dito po yan sa Metro Manila at sa mga karating lugar nito. Samantalang, ang Mindanao po, may mga pagulan din tayo dyan dito sa northern part nito, ang areas po ng Caraga, kasama na po dyan ang Northern Mindanao. Dito naman sa area ng Palawan, possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dahil naman doon sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Narito naman ang rainfall advisory ng Pag-asa para sa mga posibleng pagulan na maaaring idulot nitong ating low pressure area. Base dito, posible po yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pagulan, ito po yung mga 50 to 100 millimeters na pagulan. Yan po ay mga pagulan na posible na po magpaba, especially sa mga low-lying areas at tumataas din po yung ating tsansa ng mga flash floods and landslides. Ito po ay posibleng maranasan sa mga areas po ng Northern Samar, kasama po dyan ng Eastern Samar, Biliran, kasama na po dyan ang Leyte, maging dito sa Romblon, Sorsogon, Albay, area po ng Marinduque, kasama na nga po dyan ang area po ng Oriental Mindoro. Again, yung mga areas po na walang kulay, pagamat wala tayong moderate to heavy rains yan, posible rin po yung ating malalakas na pagulan kapag meron tayong mga thunderstorm. Yung epekto po ng ating low pressure area ay mag-extend dito po sa natitirang bahagi ng Bicol region, Calabarzon, including Metro Manila nga bukas, ang malaking bahagi ng Mimaropa, at ang western section ng Visayas. Ito po ay mula ngayon hanggang bukas. Kasabay naman ang pagtawid ditong binabantayan nating low pressure area mula bukas hanggang sa darating na Wednesday or maaaring bagyo na po ito by that time. Possible po yung ating mga 50 to 100 millimeters na pagulan dito po sa area ng Palawan. Extended na rin po yung epekto ng ating habagat yan, maging dito sa malaking bahagi nga o ang natitirang bahagi ng Mimaropa, ang Occidental Mindoro, Marinduque at ang area po ng Romblon. Again, maliban po sa mga areas na yan, posible rin po yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, particularly ang western section nito, ang Calabarzon, Bicol region, Metro Manila at ang ilang bahagi ng Central Luzon. Ito po ay mula bukas hanggang sa darating na Wednesday, given na tumatawid na itong ating binabantayang sama ng panahon. So narito po ang ensemble forecast track ng GFS para dito sa ating binabantayang maaring tawagin nating bagyong Henry. Pinapakita nga rito na bumababa unti-unti yung kanyang pressure. So meron po yang, again, tumataas na po yung possibility niyan maging isang ganap na bagyo. Maaring banda dito sa may area ng Mimaropa or if ever makalabas na ng West Philippine Sea. So pinapakita po yan dito na tatawid po ito ng Eastern Visayas, southern portion ng Luzon, palabas dito sa may West Philippine Sea via area ng Mimaropa at Calabarzon area. So habang nandito po sa may area ng West Philippine Sea, mas magiging conducive pa yan sa paglakas nitong ating binabantayang bagyo. Na kung saan, mawalan man yan ng direktang epekto sa atin, ito naman po ay magpapalakas pa rin ang ating habagat o southwest monsoon. Kaya sa darating na Thursday hanggang Friday, possible pa rin po yung ating mga pagulan. Particularly dito sa western section ng Southern Luzon, ang areas po ng Mimaropa, and some portions ng Western Visayas. Given na nandito na sa may West Philippine Sea yung ating binabantayang sama ng panahon or posible nga bagyong Henry na po yan at posible pang lumakas yan habang kumikilos papalayo sa ating bansa.
So ito pong binabantayan nating low pressure area, ito po yung posibleng maging bagyong Henry ang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong linggo habang tumatawid po sa areas po ng Eastern Visayas, Southern Luzon, patungo dito sa may West Philippine Sea. Again, doble ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan nito, yung kanyang direct effect at doon sa epekto rin ng ating habagat o southwest monsoon. So magpapatuloy po yung ating mga posibleng pag-ulan sa mga susunod na araw hanggang sa darating na Biyernes, hanggang makalabas po ng West Philippine Sea itong binabantayan nating sama ng panahon. So doble ingat pa rin po tayo sa mga posibleng flash floods and landslides, especially sa mga mabubundok na lugar at sa mga landslide prone areas at yung mga mabababang lugar sa mga posibleng flash floods din. Balikan natin bukas itong posibleng tawaging bagyong Henry. Muli ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.